Makinig po kayo. We are serving a faithful God. Amen? He never fails. Kahit kailan po, hindi nagkamali ang Diyos. Sa pagpili sa iyo, sa pagkuha sa akin, hindi po siya nagkulang. Amen? Ngayong hapon ito, dalangin natin na tayo ay ibabad niya sa kanyang pagmamahal. Amen? Ibabad niya sa kanyang mga yakap. Ipadama niya sa atin ang kanyang pagkalinga. Ipadama niya na kailanman hindi siya magkakamali sa atin. Amen? Amen. Oh, hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, kailanman hindi mo kami pinabayaan. Lagi kang may nakaabang na pagpapala sa amin. Lord, tunay nga, Panginoon, kami ay nagsisilbi sa isang tapat na Diyos. Walang katulad, dakila, higit sa lahat, Panginoon, mapagkalinga. Marami pong salamat. Sa hapong ito, Panginoon, patunayan mo sa amin na kailanman kung kami aasa sa iyo, kung kami makikinig sa iyo, kung kami ay titingin sa iyo, kung kami ay magpupuri sa iyo, ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibabalik mo sa amin nang walang kulang, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Salamat po. Tunay nga, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Amen. Purihin mo ang Diyos dahil nakarating ka dito. Nandiyan ka ngayon. No? Unang-una, I would like to acknowledge the presence of my tokayo, Brother Orly. No? At saka sa inyo pong lahat. Doon po sa hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Brother Orly, na pag-utusan po na magpahayag ng salita ngayong hapon. Amen? Alam nyo, I think ito po yung pang-anim na pinag-uusapan natin ang libro ni Jonah. Kabisado na ba ninyo ang libro ni Jonah? Ha? Lahat nga tayo mukha ng Jonah eh. O, di ba? O, paglabas pa lang natin nung isang linggo, may napunan na kagad tayo. Itong kapitbahay ko na ito, lagi na lang may bagong kotse. Samantalang nagtatrabaho lang naman sa immigration. No? Etong kaibigan ko na to, hindi ko alam kung ba't pinagpapala ito ng Diyos. Ang sama-sama ng ugali nito. Di ba? Karamihan po ba sa atin, ganyan? Binabaha na ako, itong kapitbahay ko na to, nagpapasasa pa. No? Hindi man lang maisip tumulong. Bahang-baha na eh. Nagmamadyong at nagsusugal pa. Tapos pag pinagpapala pa, yaman-yaman. No? Parang medyo masama yata loob mo. No? Parang si Jonah kayo. Masama ang loob. Amen? Pero bago ko basahin ang aklat ni Jonah, o bago natin pag-aralan ang aklat ni Jonah, nais kong basahin sa inyo ang Exodus 34 verse 6. Wala po yan sa outline ko. Sabi rito, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wakas na pag-ibig at katapatan. Narinig niyo na to? Narinig niyo na? Amen? Sinasabi po dito, ang Panginoon ay wagas. Hindi siya magagalitin. Amen? Amen? Sagana siya sa pag-ibig at katapatan. Amen? Sabi ng verse ng Genesis 12:1-3, Now the Lord says to Abram, Amen? Umalis ka sa iyong lupain ng iyong mga kamag-anak sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Amen? Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Bro, medyo nagpipidback. Sorry ha. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Amen? Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen? Ano ang kaugnayan nito kay Jonah? Remember, Jonah was, Tagalog nga pala sa hapon, Si Jonah po ay inutusan ng Diyos
upang magpahayag ng salita sa bayan ng Ninive. Alam natin ang kwento na yan. No? Yan po ay itinalakay sa atin ni Pastora ng 2 beses. Amen? Nagtalakay din si Brother Chris sa atin ng aayaw ka ba? Sabi ng Diyos, gusto ko pa. No? Our quitting in the Lord, it is not permitted. Amen? Hindi po yan papayagan ng Diyos. Kahit nagkikwit ka na, kahit tumatakas ka na, hahabulin ka ng Diyos. Dahil bakit? Mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen? So, nung sumunod si Brother Mick, sabi naman niya, bago tayo magmisyon, kailangan ayusin muna natin ang ating mga nasasakupan. Bago tayo lumabas. Hindi yung labas ka ng labas, hindi mo pa ayos ang sarili mo. Amen? Kaya ako, madalas sinasabihan ko yung mga ini-interview ko, magpapa-interview ka? Opo, sir. Ba't ganyan suot mo? No? Dapat medyo disente naman ng konti. Yung paglabas mo sa salamin, okay ba ako? Hindi ba ako mukhang kabastos-bastos? Kasi magpapa-interview ako eh. Amen? Magpapa-interview ka na napaka-ikli ng damit mo. Tapos ang laki-laki ng plunging mo. Hindi ka nag-iimpapa-interview. Naghahanap ka ng tukso. Layuan mo ako. Di ba? So, pag tinignan natin yung dalawang binasa kong verse, ito'y may kaugnayan kay Jonah. Alam ni Jonah na mahal tayo ng Diyos. Alam ni Jonah na hindi siya magagalitin. Alam din ni Jonah na siya'y mahilig magpala. Bakit siya umaayaw? Bakit umaayaw si Jonah? Amen? Bakit ayaw niyang sundin ang Diyos? Natanong niyo ba yun sa sarili niyo? Bakit kaya ako ayaw kong pumunta doon? Kagalit ko lang naman doon, isang tao, may 10 taong pwede akong puntahan na iba ron. Pero bakit ayaw kong pumunta ron? Kasi ayaw kong makita yun eh. Naiinis akong tingnan yung mukha nun eh. Makita ko palang mukha nun, talagang nagpupuyos na damdamin ko. Maraming ganyang mga tao eh, di ba? Anyway, after that, sumunod pa rin si Jonah. Yun ang kwento. Alalahanin ninyo, si Jonah po nakaranas ng subok, ng mga pagsubok, lubos-lubos na pagsubok. Kahit alam niyang maibigay ng Diyos, tinakasan niya pa rin ng Diyos. Pero nung ginawa ng Panginoon, kahit siguro kayo mag-preach dito, alam niyo yan eh. Di ba? Hinabol siya ng Diyos. Nagpadala ng malakas na bagyo. Amen? Sa tingin niyo ba, papatayin ng Diyos yung mga nasa barko? Hindi po. Ako, ang paniniwala ko doon, ginagalaw niya lang ang mundo ni Jonah. Pero kailanman, hindi po niya papayagang may masayang na buhay sa loob ng barko na yon. Amen? Kaya nung tinapon si Jonah sa tubig, ano nangyari? Sa isang iglap, kumalma. Parang yung misis ng iba, dal-dal. Pag binigyan ng pera, kumakalma. Pag binibigyan ng pera, kumakalma. Amen? Pero hindi ko sinasabing kayo yun. Ha? Wala akong tinutukoy. Amen? Sa isang iglap, kumalma ang bagyo. Amen? Pagkatapos, sabi sa Bible, iniskop, parang sinalok si Jonah ng isda. Sabi ng iba, pating yun. Siya ba sa bibig ng pating si Jonah? Sa bagay, kahit siguro yung goldfish, kayang kainin si Jonah pag piniyagan ng Diyos. Amen? So, anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Kung pinapayagan ng Diyos, maghaganap. Ayaw niyo maniwala. Ako nga, hindi ko alam, papayagan ako ng Diyos na dito ako magpipreach eh. Bigla akong pinayagan ng Diyos. Taong 2000, nung ako'y manumbalik sa Panginoon, 1978, kakilala ko na ang Diyos. Amen? Pero nung pumasok ako sa San Miguel, 1982, bigla ko siyang nakalimutan. Parang nawala siya sa isip ko. Pero ako, hindi nawala sa isip niya. Amen? Taong 2000. Amen? Ginamit ng Diyos ng Panginoon si Pastor Ses at ang iba nating mga kapatid dito upang ako'y mapagwagihang muli. There's a purpose? Meron. Kasi ang hawak ko po noon, megaphone.
Ang hawak ko po noon ay banderitas o bandera ng may kulay, merong may karit at saka may maso. Amen? Alam niyo po yon? Hindi ko na dapat i-discuss ng mas malalim. Amen? Nagsasalita ako sa ibabaw ng jeep. Ino-organize ko hanggang Bulacan. Alam na alam ni Pastor Gene yan. At kahit po mag-isa ako, tumitindig ako para ipagtanggol ang manggagawa. Pero bakit may purpose ba? Kung bakit ako nanumbalik sa Panginoon? Meron. Meron po. Kagaya ng purpose ni Jonah. Bakit siya in-scoop ng isda at pagkatapos sa loob ng 3 araw ay ibinato siyang muli sa lupa? May nabasa ko, meron din tao na kinain ng malaking isda. 3 araw din siya sa loob ng tiyan ng isda. Pero nung makuha siya, kailangan munang patayin yung isda. At nung makuha siya, halos yung kalahati, ewan ko kung mababasa nyo to, halos yung kalahati ng katawan niya nabalatan. No? Kasi ganun pala ang loob ng isda. Doon pinaprocess niya yung pagkain sa loob ng tiyan. Meron siyang parang mga chemical doon o yung pantunaw niya. No? Parang sa atin, may mga panunaw tayong chemical sa katawan natin. Baka akala nyo wala. No? Kaya lahat ng function ng mga laman loob natin, may bilang yan. Okay? May naglalabas ng chemical para matunaw yung mga pagkain. Ganon din po ang isda. Amen? Kaya nung makuha yung taong to, halos kalahati ng katawan niya nabalatan, pero buhay. Pero si Jonah, wala man lang galos. Paglabas nga, nagyayabang pa eh. Nagyayabang pa. Pupunta na ako. Parang gusto pang sabihin sa Diyos na ang kulit mo, pupunta na nga eh. Di ba? So, ano ang mensahe natin sa hapong ito, mga kapatid? Sabi nga nung nakaraang linggo, sabi ni Pastora, merong mas mahigit kay Jonah. Mas mahigit kay Jonah. Kaya yung mga Jonah nyo, may mas mahigit dyan. Amen? Kung meron kang itinatagong galit sa kaibigan mo, o sa kasambahay mo, o kapitbahay mo, may mas matindi dyan. Ano yon? Yun ang pag-ibig ng Diyos. Yun yung pinag-aaralan nating missional community. Yun yung sinasabi nating gospel fluency. Amen? Kailangan, bilang mga tao, meron tayong hawak na katotohanan. Ano yun? May mas magaling kay Jonah. Sino to? Si Jesus. Amen? Si Jonah, inutusan ng magsalita ng Diyos. Pero si Jesus, siya mismo ang salita. Amen? Si Jonah, okay, kinain siya ng isda ng 3 araw. Ang Panginoon, namatay ng 3 araw. May pagkakaparehas? Meron. Parehas nilang naranasan ang dilim ng buhay. Matakin nyo, nasa loob ka ng tiyan, tingnan mo may liwanag. Wala. Ang Panginoon, nandoon siya under the grave for 3 days. Pero, nakita nyo ang kaibahan. Ang Panginoon, nung siya'y magkaroon ng buhay muli, ang buong sanlibutan ang naligtas. Si Jonah, nung magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli, kaprasong nasyon ng Ninibe ang naligtas. Mas malaki ang ibinigay na kaligtasan ng Panginoong Jesus. Amen? And then, si Jonah po, nakita niya kung paanong ang hari ng Ninibe ay nagbalik loob sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus, siya ang hari ng mga hari. Ang sabi sa Bible, ang lahat ng bagay, pangalan man o tao, ay yuyukod sa pangalan ni Jesus. Amen? Napakahalagang tingnan nun, mga kapatid. Saka saan ka pa? Sabi nga nung ibang mga kapatid natin, nung ako po bago pa lang bumabalik sa Panginoon, Brad, there is always a second chance. Sabi ko,
Tama kayo. But God is always giving us another chance. Not just second chance. Okay? Hanggat hindi ka nagkakaroon ng bulak sa ilong, hindi ka titigil. Amen? Ganun kasi ang Panginoon. Amen? Kaya wala tayong karapatan. Amen? Na hindi to pa rin kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen? Actually, meron pa akong 1 oras. Pero huwag kayong mag-alala. Lalagpas po ako mga 2 oras lang. Kasi nasa introduction pa lang ako. Amen? Pero, alam nyo, magandang pag-aralan ang book ni Jonah. Napakaikli, 4 na chapter. Pero punong-puno ng, kumbaga kung ikaw po ay maglilinang ng langis, ito yung napakayamang langisan. Amen? Bakit? Maraming itinurong lesson ang Panginoon kay Jonah. At marami siyang itinurong lesson sa atin. Amen? Now, sa chapter 6 po, part 6, ito po yung part 6 na pumapasok na ako ngayon sa pag-aaral natin. Amen? Ang part 6 po ay ang paano natin mamahalin ang ating mga kaaway. Paanong minahal ni Jonah ang mga kaaway? Simple. Jonah was disgruntled. Amen? Mamaya, tatalakayin natin yan. So gusto kong basahin natin yung Jonah 3:10. Ito po, English at Tagalog, pero paliwanag ko sa English. Yung iba sanay na kaya hindi na natawa. Okay? Tandaan niyo po, ang salita ng Diyos, mapa-English o mapa-Tagalog, parehas ng gustong maabot yan sa buhay natin. Amen? Kaya yung hindi mga nakakaintindi ng Tagalog, pwede po, pa-translate na lang, Brother Orly. Pa-translate lang, ha? Okay. So, yan. Sabi niya na makita ng Diyos ang kanilang ginawa. Ito po yung mga taga Ninive. Nang sila humiwalay sa kanyang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan ng kanyang sinabing gagawin niya sa kanila. At hindi niya iyon ginawa. Amen? Nagkaroon ng sa Panginoon. Amen? Sabi niya kasi, napakasama ng bayang ito. Kailangan tong gunawin. Kagaya ng Sodom and Gomorrah, kung paanong ginawa ng Diyos doon sa Sodom and Gomorrah. Yun din ang plano niya rito sa Ninive. Pero dahil sabi niya, mahal ko ang mga tao. So utusan ko na lang si Jonah. Ang tanong, anong reaction ni Jonah after nitong verse na to? Pagkatapos sabihin ng Panginoon na hindi ko nagugunawin ng Ninive, nagbago na isip ko. Imagine nyo mga kapatid, nagsalita si Jonah ng napakaikling mga pananalita. Sa bilang ko, walong ano lang yun eh. Ang tawag doon parang 8 syllables. No? 8 kataga. No? 40 araw. Kayo ay gugunawin na. Yun lang. Ang hari at ang lahat ng bayan ng Ninive, maging mga hayop, ay nagtika, nagkaroon ng pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya ito yung naging hatol ng Diyos. Hindi na niya gagalawin pa muli, hindi na niya gagalawin pa ang Ninive. Why? Nakita niya yung sincerity. Nakita niya yung kagustuhan ng taga Ninive na magbago. Amen? Nakita ng Diyos yun. Amen? So anong reaksyon ni Jonah? Basahin natin sa Jonah 4:1-3. Ayan. Ngunit iyon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya'y nagalit. Wow. No? Wow. Sabi ng verse 2, siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi? Nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako nagmamadaling tumakas patungo sa Tarsis
sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapapala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Kaya ngayon, O Panginoon, ipinapakiusap ko sa iyo na kunin mo ang aking buhay sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. What a reaction. Amen? Natanong niyo ba yun? Ba't ganyan ang reaction ni Jonas? Akala ko pa gusto niyang maligtas ang Ninive, ba't ganyan siya? Amen? So pag tinignan natin, mga kapatid, kung tatalakayin natin, ano bang nasa loob nitong si Jonah? Okay? Hindi mo malaman kung palilikuin mo sa kanan, liliko sa kaliwa. Kung sasabihan mo ng pasulong, aatras. Ano bang klase itong si Jonas? Amen? Kagaya po ng naibahagi sa atin dito sa pulpit na ito, ang bayan ng Ninive po ay kinasusuklaman ng Israelita. Sila po yung bayan na kung saan lahat ng mananampalataya ay kanilang pinapatay. Amen? Ito rin ang bayan na kung saan pag merong pumasok na mananampalataya, ginagawa nilang skinless. Oh? Binabalatan nila. Pero hindi man nila niluluto. Hindi ko alam kung ginagawa nilang sapatos yung balat. No? Pero binabalatan nila. At siyempre, kung papansinin natin, kahit naman ako utusan mo ko. Nung araw, nung binata ako, pag sinabi sa aking, halika, mag-organize tayo sa Isla Putimbato. Mag-iingat ka lang. Kasi minsan may mga lumilipad na pana doon. Oh, okay lang yun, sama ako. Experience yan. Oh, baka tamaan ako sa hita, di okay lang. Huwag lang sa liig. Oh. Pero, doon po, hindi ko pa na-experience. Wala pa akong nabalitaan na may mga ganong klase ng kaguluhan sa lugar na yon. Alam niyo ba yung Isla Putimbato kung saan yon? Doon po yun sa Tondo. Doon po yung kung saan napakaraming squatter. Lahat yata ng Sputnik meron doon. Oh? Lahat ng klase ng gang meron doon. Pero dahil may desire akong pumunta doon upang makapag-organize, sumasama ako doon. Nagpunta kami ng Baluarte kung saan bangka lang ang sasakyan, iilang tao lang ang nadudoon, i-organize namin. Para saan? Para makibaka. Hindi makibaboy. Bawal ngayon ng baboy. Para makibaka. Etong si Jonah, alam niya yung pupuntahan niya. Alam niya yung kahihinatnan niya pagdating doon. Kaya takot na takot siya. Pangalawa, yung takot ni Jonah, hindi po dahil ayaw niyang magkaroon ng, tawag dito, magkaroon ng bagong buhay, yung mga taga Ninive. Isa lang yun. Pero minsan may takot siya siguro. Baka mag-fail ako rito. Baka naman hindi naman sumunod to mga ito sa akin. Baka pag nagsalita ako dito, imbis na makinig, parang kayo. Imbis na makinig, maya-maya maglalabasan na kayo. Wala naman palang kwenta yung sinasabi nitong isang to. Daldal lang ng daldal dun sa taas . Wala man lang relevant dun sa, ano bang pinagsasabi niyan? Pero dahil hindi nyo ako iniiwan, alam ko, gusto nyo yung topic. Amen? So, ganyan po, si Jonah. Pangatlo, maaaring ang piling ni Jonah, okay? Ang piling po ni Jonah, wala siyang mapapala. Bakit ba ito ililigtas ng Diyos? Ako na lang iligtas ng Diyos. Selfish. Makasarili. Hindi niya alam, siya'y kaaway din ng Diyos sa pagtalikod niya. Nung talikuran ni Jonah ang utos ng Diyos, siya'y naging kaaway na ng Diyos dapat. Kasi tumalikod ka . Di ba pag pinag-utos ng general, Brother Orly, sa isang kapitan, patumbahin mo yan. Pag hindi mo sinunod, ano gagawin ng general? Iko-court martial ka. Ibig sabihin, kaaway ka na. Pero si Jonah, hindi ganun ang naging turing ng Diyos . Lahat ng pagpapala ay binigay pa din. Mantakin mo yung binabagyo na natutulog pa.
Ang sarap pa ng tulog. Oh? Sino ba naman dito, tayo nga sumakay lang ng eroplano, yung nayugyug lang ang eroplano, dasal na tayo ng dasal eh. Di ba? Pag sumakay tayo ng barko, sinabi lang ng kapitan, marami pong salamat sa inyo, pinaparating po namin na may bagyo pong darating. Maghanda po tayo. Maaari po ninyong isuot ang mga life vest sa ilalim po ng inyong mga higaan. Nervyos ka na. Meron nga akong naranasan sa eroplano pagsakay pa lang namin. Nung sinabi na may bagyo at sinabing magkakaroon ng matinding pag-uga ang bagyo o ang eroplano, meron kaagad inatake. Hindi na nakasakay. No, sa nervyos. Etong si Jonah tulog na tulog. Bakit? Sapagkat ang kamay ng Diyos ay nasa kanya. Amen? Alam niya yun. Pero bakit ganito ang ugali niya? Oh? Bakit ganyan ang ugali niya? At sasabihin niya pa sa Panginoon, sana mamatay na lang ako kung ako yun, sana sinabi ko, huwag ka mag-alala. Ipalilibing kita. Diba? Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Amen? Napakaganda pong topic ito, mga kapatid. Okay? Ngayon, naintindihan na ba natin si Jonah? Naintindihan niyo na si Jonah? Ha? Ako kasi hindi ko pa siya maintindihan hanggang ngayon No? Parang iniisip ko, ano ka ba? Saan ka ba nanggagaling, Jonah? Pero alam nyo, uunawain natin na tayong lahat, meron po tayong mga katulad ng mga nararanasan ni Jonah. Higit sa lahat, meron po tayong mga kinakaharap na kagaya ng kinakaharap ni Jonah. At dito po sa pag-aaral natin, maintindihan natin, bakit ba mahalagang mahalin natin ang mga kaaway? Amen? So, tuloy-tuloy po tayo. Next slide, sister. Ito, Jonah 4, verse 3 to 11. Sabi niya dyan, kaya ngayon, O Panginoon, ipinapakiusap ko sa iyo na kunin mo ang aking buhay, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Amen? Sinabi ng Panginoon, mabuti ba ang iyong mga ginawa na magalit? Amen? Nagtatanong na ang Panginoon, di ba? Nang magkagayon, lumabas si Jonah sa lungsod, naupo sa dakong silangan ng lungsod, at dooy gumawa siya ng isang balag. Ububo sa ilalim ng lilim niyon hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa lungsod. Amen? Huwag mo munang ilabas yan, sister, yung second. Yung fourth na natin. Pansinin niyo to. Naghatol na ang Diyos. Hinatulan na niya ang bayan ng Ninive. Amen? So, anong ginawa ni Jonah? Sana, mamatay na lang ako, O Lord kesa mabuhay. Pagkatapos lumabas, sa nagbukmok, doon sa bundok, habang nakatanaw sa Ninive, magbabago pa kaya ang pasya ng Diyos? Tingnan ko lang. Ito ganito na kaya ang kanilang mga ugali? Magbabago na kaya? Tingnan ko lang. No? Ang ginawa niya, naglagay siya ngayon ng balag. Siyempre, nasa gitna ka ng bundok, anong tingin mo doon? Nasa disyerto yan. Malamig, mainit. So, siyempre, mainit. Kaya kailangan niya ng lilim. Tingnan mo pagmamahal ng Panginoon. Sabi doon sa next slide. At naghanda ang Panginoon Diyos ng isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim niya sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy tumutuwa si Jonas dahil sa halaman. Hawakan niyo yung salitang tuwang-tuwa dahil sa halaman. Mamaya, explain natin yan. Ngunit kinaumagahan ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman, kaya't nanuyo ito. Amen? Tingnan yung maigi. Nag-provide ang Diyos, pero kayang bawiin ng Diyos. Amen? So dito, tingnan natin, napakaraming lesson ang itinuturo ng Diyos kay Jonah. Amen? Next slide. Nang sumikat ng araw, naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan at sinikaran ng araw ang ulo ni Jonas, kaya siya'y nahilo at hiniling ng buong kaluluwa na siya'y mamatay. Sinabi niya, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti ba ang ginawa mo na magalit dahil sa halaman? At kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Amen?
what, ako, medyo sasabihin ko lang, anong pag-iisip meron si Jonas? Amen? Eto, inexplain ng Diyos sa susunod na ano. Kaya sinabi ng Panginoon, ikaw ay nangihinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man lang. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninibe? Sa malaking lungsod na iyon na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin ang kanilang mga kamay, ang kanan o ang kaliwa, at mayroon ding maraming hayop? This is a question of, sa timbangan. Mas tinitimbang ni Jonas yung halaman na hindi naman siyang may gawa. Pero ang Diyos, mas tinimbang niya yung maraming tao, yung mahal niyang lipi ng mga tao, laban sa kasalanan. Amen? Si Jonas, mas tiningnan niya ngayon yung halaman. Bakit? Ano ang lesson natin dito? Kasi yung halaman may purpose sa kanya. Natatabingan siya. Nalalagyan siya ng hindi na iinitan ng bumbunan niya. Amen? Etong mga tao ng Ninibe, kaaway niya yan eh. Okay? So, ganun mag-isip si Jonah. Second, ano ang iniisip ni Jonas dito? Lord, dapat lang pagpalain mo ko. Kasi ako'y propeta mo. Parang iba yan sa atin eh. Lord, pagpalain mo ko. Kaya nga nag-Kristiyano ako eh. Kaya nga nagrema ako, no? Pagpalain mo ko, Lord. Unfair ka naman, Lord eh. Yung kapatid kong Ayan at Tina, pinagpapala mo, samantalang ako hindi. Parehas naman kami naglilingkod sa Lord. Parehas din kami maawit. Sintunado nga lang ako. Diba? Minsan ganun ang isip ng tao. Hindi ko sinasabing meron dito. Pero alam mo, minsan ako naiisip ko yan. Bakit pa itong boss ko na ito? Wala nang ginawa kundi magalit. Wala namang ginagawa. Tapos siya pa yung pinagpapala. Amen? Samantalang ako pagod na eh. Ako na nga halos ang gumagawa ng lahat eh. Tapos pagdating ng increase, parehas lang naman kami. Mas mataas nga lang siya ng konti. Kasi boss ko siya. Pero bakit ganun, Lord? Di ba? Minsan, we start comparing. Kinukumpara natin yung isang pagkakataon sa isang pagkakataon. At napakahirap yun bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Huwag nating ikumpara yung isang kagaya ni Jonas na isang halaman sa 120,000. Remember, nung panahon ng ating Panginoon, ang binibilang dito, lalaki lang. Amen? May mga tao pa to, may mga babae pa. Amen? Gaano karami yung naligtas sa ilang katagang sinabi ni Jonas? Ano ngayon, kung pinakain ng Diyos sa uod yan, di abangan mo na lang yung uod kung tumaba. O kung pumayat yung uod, may diferensya yun. Di ba? Huwag mo nang problemahin yun dahil di naman nagkugumawa nun eh. Minsan ganyan tayo mga kapatid. Pinoproblema natin yung hindi naman natin dapat problemahin. Parang yung example nga natin dyan eh, na nag-umagahan ka. Hindi ka pa tapos mag-umagahan, pinoproblema mo na yung tanghalian. Tapos habang nanananghalian, ano kaya merienda mamayang hapon? No? Tapos pagdating sa umaga, pagagising mo, nakita mo may tuyo, may itlog, nagreklamo ka pa. Lagi na lang tuyo, lagi na lang tuyo. Buti nga kayo, meron pang ganun eh. Yung pinuntahan kong probinsya nung araw, tinatali yung tuyo, binibitin na ganyan. No? Binibitin. Tapos habang may kanin siya, inaamoy-amoy. Kasi kailangan niya pang ma-maintain yung tuyo na yun sa loob ng 1 linggo. No? Kasi ang hirap pumasok at lumabas ng sasakyan doon. Pero hindi siya namumroblema. Ikaw, kumakain ka naman 3 beses maghapon. May merienda pa, may midnight snack pa. Namumroblema ka pa. Ba't tayo napupunta sa merienda? Okay? Si Jonah, ito po ang kanyang isip. Pinoproblema niya yung halaman. Amen? Kaya, alam nyo, dito, ang Diyos talaga tuloy-tuloy yung kanyang nagiging leksyon kay Jonah. Amen? Mula sa pagkakahulog doon sa dagat,
hanggang sa pagkain ng isda, hanggang dito. Tinuturuan ng Diyos si Jonah. Amen? Sapagkat nais ng Diyos na maging mahusay. Amen? Sapagkat, kung titignan nyo mga kapatid, ito po yung ugali ni Jonah. Next slide. Ito yung ugali ni Jonah. He was displeased exceedingly. Amen? Ibig sabihin sa Tagalog po, sobra ang kanyang galit. Sobra yung kanyang pagiging pagkakaroon ng diskontento dun sa naganap. Amen? Sobra-sobra. Offended siya. Oh? Sabi nga niya, gusto na niyang mamatay. Amen? Sino ba yung mga gustong mamatay? Mga sawi. Yung pagka hindi sinagot ng 10 beses ng nililigawan, wala na akong pag-asa, Lord. Lahat na yata niligawan ko. Kahit yung kapitbahay naming pangit, niligawan ko na. Pero ito pa rin, binasted pa din ako. Ito, Lord, ang lubid. Magpapatiwakal na lamang ako. Di ba? Mga sawi. Si Jonah, ang feeling niya sawi siya. Amen? Then he was angry in everything, even on what happened to the plant. Grabe. Grabe, tuloy-tuloy ang galit. Meron ba kayong taong nakitang ganyan? Na tuloy-tuloy ang galit? Okay? Isang halimbawa, hindi makasakay sa jeep, galit. Kasi itong gobyerno to hindi pa mag-ayos ng sasakyan Nakasakay sa jeep, nagbayad. Mama, bayad po. At tumaas na po, 850 na. Ha? Bakit naging 850? Kahapon 750 lang. Galit na galit, no? Hindi man lang kayo naglalabas. Pagbaba. Pagbaba ngayon, may dumaang motor na basa dahil umuulan. Galit na galit sa motor. Hanggang sa makarating sa opisina. Dahil basa, napagalitan. Late ka. No? Ano nangyari sa'yo? Galit din yung kausap. Alam nyo, hawa-hawa ang galit. Kaya wag po kayong magagalit. Amen? Pag nararamdaman nyo ng galit na kayo, tumalikod po kayo sa kausap nyo at kausapin nyo sarili nyo. Ba't magalit na galit ka? Anong problema mo? Oh? Minsan kasi hindi natin kayang manuobre yung ating galit Di ba? Ako po, minsan mayroon ako sakit na ganyan Lalo na pag nakaparada yung kotse kung ganyan sa stoplight. Yung mga motor, ganyan sa gilid, di ba? Kakainis to, mamaya, masagi ako dito Dikit na. So magagalit ka na ngayon, bubuksan mo yung bintana mo. Ano ka ba? Galit din siya. Ano ka rin? Di ba? Sagutan na kayo. Di ba? Hindi nagiging maganda. Kaya dapat kontrolado. Amen? Then, he pleaded to God to get his life. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Tapos ihilingin mo sa Diyos, Diyos, mamatay na sana ako. Aba, kahit sino pa, kahit si Job, na piniyagan ng Diyos na bigyan ng sakit sa katawan ni Satan, hindi binawian ang buhay ng Diyos. Amen? Kahit si Joshua, kahit si Caleb, no? Na sila na lamang yung dalawang natitirang matikas, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kahit si Abraham, kahit si Moses, amen? Hindi pinapayagan ng Diyos na bawiin ang buhay natin. Kaya minsan yung iba sinasabi, sobrang hirap ng buhay, Lord, patayin mo na lang kaya ako para mas pagdating ng kabilang buhay, mas mabilis at mas maganda. Sino nagsabi sa'yo? Baka hindi mo alam. Dahil nagpatiwakal ka, sa kabilang buhay, mas mahirap ang buhay mo. Nagpatiwakal ka, ha? Kala mo, matatapos ka na, ha? Sige, tingnan natin. Di ba? Minsan hindi natin iniisip. Kaya wag po kayong mag-iisip, magpatiwakal. Kahit na po 10 beses na kayong binasted. Kahit hanggang ngayon wala ka pang boyfriend. Okay lang yan. Di ba? At least, meron kang kapatirang taga-rema. Amen? Then, he was so upset at nagbukmok sa isang sulok. Ganyan tayo No? Yan tayo Madalas, pag tayo po ay nagkakaroon ng problema, magmumukmok na lang tayo sa isang gilid. Pero, hindi nyo ba alam, kung may problema, may solusyon. Kung may harang ang daan, sasabihin ng Diyos, ako ang gagawa ng daan.
Amen? Kung may 100, may 1,000. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. It is always a better life. Ang buhay po natin laging mabuti. Amen? Huwag po tayo magmukmuk. No? Yung kawawa naman ako, lagi nyo sasabihin, kawawa naman ako. Hindi na, kaya minsan inis na inis ako sa mga programa ng gobyerno na hindi tinuturuan ng tao na mangisda. Yung lagi na lang, don't get me wrong, baka may mga porpoise po dito. Hindi po ako galit dyan. Pero minsan nakakainis yung ganyang programa. Yung bigay na lang ng bigay. Yung mga tao naman tanggap ng tanggap. No? Nasa sa isang gilid, dati kariton lang, mamaya may bahay na yan. Pagkatapos may susunod na kariton, magkakaroon ulit ng bahay. Ang daming illegal. Pero anong ginagawa na, balik tayo sa, baka mapunta tayo sa eleksyon. Pero tingnan natin mga kapatid, maraming mga tao ang nagmumukmok. Pero anong ginagawa ng gobyerno? Tinutulungan. Pero anong ginagawa ng mga tao? Nagmumukmok pa rin. Hindi pa rin matatapos. Kahit sa mga anak natin. Bili mo naman ako ng laptop. Okay. Kailangan pala iPad. Nakadalawa na. Huh? Pagkatapos, mas maganda yung may GPS yung cellphone para mas mabilis. Ngayon, ang tanong, pag natapos ba yun, nabili mo na lahat, wala na ba kasunod? Meron pa rin. Hindi matatapos. So bakit kailangan mong ma-upset? Wala naman Kung wala, tigil ka na. Say yes to yes and say no to no. Ganun lang kasimple. Kaya huwag kayong magbukbuk. Pag meron kayong problema, problema ka lang. Meron pa akong pwedeng solusyon para sa'yo. Mas malaki ang Diyos ko kaysa sa problema ko. Di ba? And then, Jonah was no concern on others. His only concern is his life. Binanggit ko na yan kanina. Wala siyang iniisip kundi sarili niya. Okay? May ibang tao bang ganyan? Walang iniisip kundi sarili. Basta ako, etong upgrading, dapat 1 ako. Etong pagbibigay ng bonus, dapat number 1 ako dyan. Wala akong paki sa iba. Walang teamwork. Hindi niya alam, bago niya ma-meet yung target, kailangan niya ng ka-teamwork. Parang basketball game yan. Hindi matatambakan ng Hinebra ang San Miguel kung hindi tumabaho si Dibans at saka si Tenorio. Okay? Kahit hindi umiscore si Brawley. Di ba? At least, sa 2 tao, merong napanalo. Ganun lang yun. No? Hindi pwedeng isa ka lang. Kaya nga marami nagsasabi, hindi pwedeng magkaroon ng isang buhay na mabuti ang isa. Dapat laging may katuwang. Kahit sa trabaho, dapat teamwork. Okay? Kaya nga ako, laki ng pasasalamat ko sa Panginoon. Kami po ay, kung hindi niyo po nalaman, ako po ay HR manager sa isang malaking kumpanya ng San Miguel. At pagkatapos po, meron kaming budget per year. Binabudgetan kami niyan. Yan dapat yung ma-meet mo. Noong nakaraang taon, ang budget namin 275 million pesos, OI. O yung tinatawag na operating income. Ngayon, tinaasan, ginawang 403 million. Halos doble. So, ang tanong namin, paano natin mamimit? Pero, alam nyo, hindi tulog ang Diyos Tuwing kami po yung nagmi-meeting, mananalangin kami. First semester pa lang, nakaka 276 million na kami. Over pa kami doon sa nakaraang namin budget. Ngayon, ang minimit namin ngayon, around 250. Okay? And at the end of the year, siyempre, bonus na naman yon. Hindi ko bonus lang. Bonus naming lahat. So, sinong nakinabang? Sa pagsasama-sama po natin, laging may nakikinabang na mas marami. Hindi po ilan lang ang makikinabang. Ito si Jonah, ang iniisip niya, sarili niya lang. Ako lang ang dapat makinabang ng pag-ibig ng Diyos. Ako lang ang dapat makinabang ng pagmamahal ng Diyos. Bakit ikaw lang ba anak ng Diyos? Di ba? Kaya nga lahat ng creation, mahal ng Diyos. Dahil lahat tayo may karapatan sa Panginoon. Amen? Then, last. Okay, mas pinapahalagahan pa niya ang halaman kaysa sa mga tao. Yan po, nabanggit ko na yan kanina. Pag tinignan natin, 120,000 compared to 1 plant.
mas nakita natin, mas nalungkot pa siya ng todo nung mamatay yung halaman. Okay, next slide. Alam nyo, sa kabila po ng ganyan, na si Jonah po ay may ganyang pag-uugali, ito pinapakita po dito, na ang Panginoon naman may iba namang siyang pamamaraan. Kahit nagpupuyos na damdamin mo, kahit sobra ang galit mo, amen? Ang Diyos po ay isang Diyos na maawain, merciful God. Amen? God is a merciful, okay? Lalo na sa mga guilty. Amen? He knew that God is compassionate on weak humanity. Ang Diyos po, maawain o ang tawag nito, malapit, no? Mapag-aruga, lalo na doon sa mga mahihina. Yan po ang ugali ng Panginoon. And then, He knew that God is slow to become angry. Hindi po mabilis magalit ang Diyos. Example, ako lang po, kung nagalit ng Diyos sa akin, 1999, baka nakuha na ako. Hindi ko lang alam kung saan ako patungo nung panahon na yon. Amen? Dahil mahal ako ng Diyos, mas pinili ng Diyos na magkaroon ako ng isang alalahanin. Amen? Na magpapanumbalik. Ako po noon, nung panahon na yan, alam na alam ni Sister Jan yan. Ako po yung number 1 kritiko nito. Yung mga taga-Rema na yan, hindi nagbabayad ng kuryente yan. Gamit ng place ng San Miguel. Kasi ako nasa kabila noon eh. No? Pagka irereklamo ko, tapos lahat ng mga umaattend dyan, binabayaran. Hindi talaga yan walang libre dyan. Ganyan po ako nung araw sa Rema. Pero sabi nga, there's always a way for me to return. Amen? Gumawa ang Diyos ng isang alalahanin sa akin na magbibigay panunumbalik sa Diyos. Amen? Kaya, alam nyo, there's always a wisdom. No? Pag nakita niyo, tamak na. Gagawa siya ng paraan upang ikaw ay mailigtas niya. Amen? Sobra pong pag-aalala ko noon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paglabas ko ng pintuan ng aming plant clinic o yung aming pong doktor, nagpatingin ako sa doktor. Paglabas ko, nakita ko po ang isang kapatiran dito. No? Yun yung mga tinutulig sa ako. Dahil siguro nataniman ako ng Panginoon. Dahil nakakilala po ako sa Panginoon 1979 eh. No? Ako po ay umaattend nun sa GIL, Jesus Lord Fellowship. No? Ako po ay naging bodyguard ni Brother Eddie Villanueva. No? Pero pagpasok ko sa San Miguel, ako po ay nag-backslide. Pero that moment, no, from 1982 to 1999, nagba-backslide ako niyan. Panahon na yan. Wala po ako sa Panginoon. 1999, ipinakita ng Diyos sa akin kung anong meron siyang kabutihan. Amen? Paglabas ko ng plant clinic, ang unang-una kong nakita, gulong-gulo po ang isip ko noon. Nakita ko yung isang kapatid. Lumapit ako sa kanya, sabi ko sa kanya, bro, pag-pray mo naman ako. Bakit? May karamdaman ako eh. Sige. Pag umattend ka ng gawain, siyempre, aatin ako eh. Inaaway ko nga yung gawain eh. Naatin ako. No? Pero alam nyo, tinulak ako ng Panginoon sa gawain na yon. At pagkatapos ng gawain na yon, eto na. Nagkaroon na po ng pagbabago akong muli sa buhay ko. Amen? Bakit? Sapagkat alam ko po na hindi galit ang Diyos sa akin. Amen? Alam ko po na mahal ako ng Diyos. Yun po ang nagtulak sa akin, kaya muli akong nanumbalik eh. Amen? Kaya wag po kayong magkakaroon ng takot. Yung iba, dami kong kasalanan, magpapahinga muna ako sa Lord. Hindi muna ako aatin ng church kasi nakakahiya. Eh bakit ka mahihiya? Yan nga ang gusto ng Diyos, yung makasalanan. Di ba sinabi niya, He never came in this land to heal those who have not sick. Di ba? Who has no sick. Sabi niya, ang gusto kong pagalingin ay may mga sakit. Eh ba't ka mahihiya? Amen? Kaya ano sabi niya? He is rich and faithful in love.
Nagkamali lang po yan, no? Napakabuti ng... Kaya yung inawit natin kanina, God is a faithful God. Amen? Hindi siya nagbabago noon, ngayon at pagpakailanman. Amen? And then, God is willing to relent from sending judgment. Those that repent. Patotoo muli, nung ako po ay nakaranas ng nakakabahalang sakit, isa lang po ang sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Eto po ako ngayon, nakahanda muling maglingkod sa iyo. So, history na yung nangyari na yon. Amen? Ngayon po, ginagamit ako ng Panginoon. Amen? Meron bang magandang bunga? Lahat ng tanim ng mabuti, Kaya ako, laki po ng pasasalamat kay Pastor Ses at sa mga ibang mga kapatid natin. No? Yung mga pioneer ng Rema, sapagkat sila po yung tumulong sa akin. Amen? Kung papaano kong iniwan ng Diyos, sila po ang nagpakilalang muli sa akin sa Diyos. Amen? Kaya sabi ng Lord, hindi kita naman makakalimutan eh. Kahit nga bilang ng buhok mo, alam ko eh. Kahit alam kong nalalagasan na yan, alam ko pa rin ang bilang niyan. Amen? Di ba? Kaya tapat ang Diyos. Amen? Next slide, sister. Malapit na po tayo. Okay? Ito po, madali na lang to. Bakit ba ganyan si Jonah? Kasi nga self-righteous, stubborn, full of anger, self-centered, self-pity, concern nating. Wala nang nabago dyan eh. Amen? Marami din pong Jonah dito. Ganyan din po yung iba sa atin. Amen? Yung ako lang ang magaling. Kung hindi naman dahil sa akin, hindi naman nangyayari yan eh. Oh? Well, thank you kung ikaw yan. Pero ang mahalaga rito, we are working together, growing together. Oh? Patalastas po ng San Miguel. Oh? Isa, kaya nga patawag ng pulong para ibahagi kung anong programa meron. Hindi po siya self-centered, hindi po siya self-righteous o stubborn. Ako na lang ang gagawa kung di nyo kaya. Hindi po ganun si Pastor Ses. Amen? Kaya po lagi niya sinasabi, magtulong tayo. Lahat ng programang ito na binigay ng Diyos sa akin, ibinababa ko sa inyo para pagtulungan natin. Kaya ibinababa din po namin sa inyo. Amen? Kung meron po mga missional community na lumalapit dyan sa inyo, mga missional leader community natin, dapat po nakikiisa tayo. No? Hindi pag dumarating po sila, andiyan na naman yung mga yan. Halika, tago na tayo. No? Naranasan namin yan. Bible study, pupuntahan namin yung isang lugar. Sasabihin sa amin, ay, brother, umalis sila. Nagpunta. Pero naririnig mo, may nag-uusap sa loob. Wala na ba? Wala na ba? Pero kami, nagkaroon ba kami ng self-righteousness? Di ba, gugunawin kayo ng Lord. Paparusahan kayo ng Lord. Pinagtataguan niyo ako, ha? Akala naman nila mananawa ako. Bukas, nandiyan ulit ako, no? Oh. Di ba? Walang tigil. Walang puknat. Kailangan natin gumawa para sa Panginoon. Amen? Next slide, sister. Ito po, mga ilang verse lang. Paano natin ipadadama? Alam nyo, yung mga binabanggit ko sa inyo, mga kapatid, pagpapadama yun ng pag-ibig. Kung ako tinigilan ng pananalangin ni Pastor Ses, nasaan kaya ako? Amen? Kung kayo, mga kapatid, hindi kayo kinulit ng mga kapitbahay nyo, nasaan kaya kayo? Amen? Kung ikaw, lagi kang nagda-drugs at walang kapatiran lumapit sa'yo at nagsabing, Brad, gusto mo pa ng drugs? Bibigyan pa kita para malubos-lubos ka na. Hindi naman ganun ang sinabi. Hindi ganun, no? Joke lang. Sinabihan ka, Brad, wala ka mapapala dyan. Kay Lord, meron. Yung drugs na yan, na-high ka. Kay Lord, high na high ka. Yung drugs na yan, madadown ka. Kay Lord, lagi kang up. Di ba? So yung mga nagda-drugs before, alam nyo yung sinasabi ko. May down, may high yan.
Oh, kaya pag down, sinusundutan ng Biryam para mag-high. Pero hindi po ako nag-drugs ha. Baka sabihin nyo, nag-drugs ako. No? Pero alam na alam po yan dahil sa dami po ng pinupuntahan kong lugar noon, nasasabihan ko yan. Amen? Kaya ang Lord po, napakabuti. Amen? Kaya lahat po tayo dapat magmahal. Bakit? Ito po ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:43 verse 48, to 48. Narinig nyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. This law is before the Lord Jesus Christ. But nung dumating ang Panginoon, sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin nyo ang inyong mga kaaway at idalangin nyo ang umuusig sa inyo. Amen? Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. Amen? Next slide. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Amen? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa nyo na higit kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hentil ay gayon din ang ginagawa? Amen? Kaya't kayong maging mga sakdal, gaya ng inyong amang nasa langit na sakdal. Amen? Praise the Lord. Dito, mga kapatid, parang, ano ba naman yan, pastor? Mamahalin ko yung kaaway ko, tapos ipagpe-pray ko pa yung umuusig sa akin. Para namang unfair naman yan. Pero wala kang magagawa. Ang Lord ang nagsabi. Sumusunod ka ba sa Lord? Nananampalataya ka ba sa Lord? Bakit ka nagre-reklamo? Bakit ka nagsasalita dyan ngayon sa upuan mo? Bakit mo sinasabing, imposible naman yun? Parang hindi naman totoo yun. Makita ko pa nga lang yung kapitbahay kong busangot ang mukha, inis na ako. Pagpe-pray ko pa, mamahalin ko pa. Sinabi ng Lord yun Anong gagawin mo? Amen? So next slide. Ito, sabi sa Luke 22 verse 50 to 51, ito nung inuhuli ang Panginoon sa Gethsemane, di ba? Sanlaksa yung mga kawal ng Sadducees and Pharisees. Ano sabi doon? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin na pinakapunong pari at tinagpasang kanang taingan nito. Amen? At sumagot si Jesus, tigil, tama na. Amen? At hinawakan niya ang tainga at pinagaling siya. Amen? Anong ibig sabihin ng salitang tigil, tama na? Tama na yung galit mo. Ako naman yung hinuhuli Ba't ikaw ang galit? Minsan ganyan Kaaway ko yan. Sige, kaaway ko na rin. Basta magkaibigan tayong dalawa, kaaway natin yan. Kampi tayo, kaaway natin yan. Minsan ganun Samantalang pwede mo sabihin, kapatid, tama na. Kung kaaway mo siya, ako gagawa ng paraan para magkabati kayo. Hindi yung, oo nga, dapat nga awayin mo pa yan. Masyadong maarte. Gagamit nga ng CR Pagkatapos ilalak pa. Anong paki mo? Diba? Minsan, ang dami pong maliliit na bagay, ikinagagalit natin. Tapos nagdadamay pa tayo. Kasi nung araw, ganyan po ako Nung high school ako, meron akong barkada. Pag may kaaway yung barkada ko, kaaway ko na din. Kaya minsan, pag nagsusuntukan sila, nakikisuntok din ako. Pero hindi ako nagpapahalata. Pero dahil parang may mali, di ba? May mali doon. Bakit kailangan mong sumalo sa isang hindi mabuting bagay? Pero pwede ka naman kasing gumawa na isang magandang bagay na ilalapit mo sa isang masamang bagay, magkakaroon ng bagong bagay. Amen? Kasi yan po ang tsuri. Ang tsuri po, magkaparehas ng pole, nagre-repel po yan. Pero pag magkaiba, nag-a-attract po yan. Kaya dapat kung may masamang bagay na nangyayari, huwag ka pong humalo, gumawa ka ng mabuti. Para pagdating mo doon, maging pagpapala ka. Amen? May natututunan po kayo? Praise the Lord. Next. Ayan, sabi po dyan sa Romans 5:7-10, sapagkat bihirang mangyari ng isang tao mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil
may mangangahas mamatay. Sabi ng verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Verse 10, sapagkat kung noong ngayong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Amen? Yan yung binabanggit ko kanina, mga kapatid. Ang Panginoon po, yung factor sa pagitan ng awayan. Amen? Magkaaway ang Diyos at ang tao. Pero dumating ang Panginoong Hesus upang i-reconcile tayo. Amen? Hindi kumampi ang Panginoong Hesus sa Ama. Hayaan mo na yan, Ama ko, pagkaaway na tayo ng tao. Awayin natin yan. Huwag na natin bigyan ng pagkakataong magkaroon ng salvation yan. Pero hindi eh. Nung inutusan ng Panginoong Hesus, pumunta ka sa lupa. Tandaan mo ha, pagpunta mo sa lupa, hindi maganda ang buhay mo doon. Kung dito hari ka, doon hindi. Ikaw ay sasaktan doon, ikaw ay kukutsain doon. Tandaan mo yan. Anak, tandaan mo yan. Pero ano sabi ng Panginoon? Yes, Father. Alam ko, pag ginawa ko to, ang tao at ikaw ay magkakasundo. Amen? Ano nangyari? Pagkatapos noon, marami po ang nagsibalik sa Panginoon. Bakit? Meron pong isang factor na nag-reconcile sa Diyos at sa tao. Siya ang Panginoong Jesus. Amen? Next po. Next sister. Huwag na nating daanan yan, parehas lang naman yan. Ngayon, meron po akong mga suggestion. Malapit na po ako matapos. Bigyan nyo lang ako ng mga 5 minutes. 7 suggestion. Kanina po, nilatag din niya ni Pastor Mabel kasi parehas po kami ng preaching kanina. Sabi niya, ito po yung mga dapat nating gawin. Batiin natin o greet them. Pag may kaaway ka, huwag mo iwasan. Okay? Huwag mo iwasan yung kaaway mo. Okay? Batiin mo. Amen? Kasi, alam nyo, kami ni Pastor Ses, magkaaway kami niyan. Alam na alam ni Sister Jen. Pag naglalakad si Pastor Ses papuntang kantin namin, no? Magkakasalubong kami niya, HR manager siya noon, ako po union president. Okay? Pag magkakasalubong kami niyan, umiiwas yan. Ako umiiwas din. Meron bang magkakaroon ng koneksyon? Wala. There's no way na magkaroon kami ng koneksyon. Amen? Pero, ewan ko, ang Lord mahusay eh. Nung ako po ikakasal, sabi ng isang kaibigan ko, kunin mo si si Ma'am Ses para maging ninang mo sa kasal. O, di ako naman, si Raulo, no? Pumunta kay Pastor Ses, Ma'am, magulat pa siya. Bakit? Akala niya may grievance eh. Ma'am, kunin kitang ninang sa kasal. Okay. Kailan yan? So that is the connection. Amen? Nung nagkaroon ng connection, hindi na tumigil ang Lord kay Pastor Ses upang ako ay mapagwagihan. Kaya po kayo, huwag niyong tigilan ng koneksyon. Kayo po, koneksyon kayo. Sa simpleng bagay. No? Nang hingi ng isang sakong bigas sa inyong kapitbahay niyo, bigyan niyo. Ano pa naman yung isang sako? Wala namang laman yun, sako lang. Talaga. Paglalagyan niya lang ng basura, pagbigyan niyo na. Oh, diba? Then, wala pong masama. Pagka kayo po may kaaway, kahit na isang bagay na pwede kayong makonect, connect nyo. Pagka meron pong lumapit, Brad, gusto mo pagkasundo na kita sa kaaway mo. Huwag ka na mag-atubili. Sige Brad, subukan natin. Ganun lang yun kasi matutulog ka na mahimbing. Galit na galit ka rin sa tao, siya tuwan-tuwa sa'yo kasi ikaw hindi ka makakatulog. Kasar yan, ako. Hanggang sa alas 4 ng madaling araw, gising ka pa. Samantalang siya, naghihilig pa. Sino ngayon ng talo? Di ba? And then, disarm them. Amen? Huwag natin silang bigyan ng pagkakataong makakita ng pagkakataon na magalit pang muli sa'yo.
Huwag mo nang palakihin ang issue. Ang issue naman, tsinelas lang eh. Nagkapalit lang yung tsinelas yung magkapatid. Away na. Mano ba naman? Oh, kuya, pasensya ka na. Nasuot ko yung kabila eh. No? Eto na ulit. No? At least gumagawa ka ng paraan. Kuya, hindi kita napagtirahan ng pagkain. Pasensya ka na. Ako naman na magluluto para may makain ka. Disarm them. Huwag na nating palakihin ang sunog. Huwag na tayong manggatong. Nag-away lang dahil sa isang lalaki. Ginatungan. Mga agaw nga yan. Sa bunutan mo, pag nakita mo. No? Akong bahala, hawakan ko para hindi makaganti. Ang sagwa di ba? Pero kung tayo po gagawa ng pamaraan para po matigil ang isang sigalot, napakainam. Amen? Kaya si GMA at saka si Pantaleon Alvarez, nagkausap na. Nagkausap na po sila. Nagkamabutihan na. Pumayag na rin si Pantaleon Alvarez na hindi na siya speaker. Siya na lang daw po ang mic. Kasi pinatayan siya ng mic, di ba? Joke lang po yun. Joke lang, joke. Okay? And then, next po, do good to them. Hindi na, in example ni Pastor Mabel, si Pastor Ton. Ako, madalas kong naririnig si Pastor Ton. Kahit anong mangyari, Pastor Orly, just do good. Huwag kang tumigil gumawa ng mabuti. Kaya ako po, nakikita ko ang katotohanan. Sa paggawa ng mabuti, may kabutihan. Amen? Ako po, never, no? Kami nila Pastora Ses nung araw, yan. Example ko ulit, alam ni Jen yan. May mga kapatid tayo dyan, minsan walang pamasahe. Sige lang! Hati tayo, may 20 ako rito, tag-10 tayo. Meron ako dito 2 tinapay, tag-1 tayo. Ginagawa po namin yun. Ano bang nangyari? Wala bang bunga sa amin? Si Pastora Ses nag-retire. 2 po kaming staff ni Pastor Mabel. Staff po kami ni Pastora Ses. Mga alalay lang kami noon. Pero ngayon po, mga boss na din kami. May naging bunga? Meron. Kaya huwag kang tumigil gumawa ng mabuti. Lagi mong iisipin ang mabuti, merong bunga. Amen? Saka nakakitang itinanim na buto ng bayabas o buto ng mangga, nabulok, nabuhay pa. Wala. Pero yung magandang buto, namumunga ng marami. Amen? Ganyan po ang gawin natin. And then, fill up them. Huwag natin sila pag-usapan. Kung magkaaway kami ni Brother Orly, hindi namin siya pag-uusapan. Hindi namin siya gagawin pulutan. No? Habang nagkakape kayo magkapatid, alam mo ba yan kapatid, si Brother Orly, yan. Walang kwenta yan. No? Alam mo, maninirang tao yan. No? Habang nagkakape kayo, nabusog ka. Nabusog ka sa tingin mo. Hindi, di ba? Pero kung habang kumakain ka, iniisip mo, kailan kaya kami magkakaayos ni Brother Orly? Gusto ko maging magkaibigan uli kami. Di ba? Pag ting, nakakabusog yun hindi ka na kumakain ng tinapay, kape ka na lang ng kape. Di ba? Napakaganda po ng isang pagkakataon na ang isang taong kaaway mo, wag mong pag-usapan. Kasi, kumbaga sa na-highlight pa nga siya. Nasisira siya sa iba. Wag niyo sirain. Kung kaaway mo siya, kaaway mo lang siya. Hayaan mo na munang maghilom. Hindi yung ikikwento mo pa sa iba. Ang tawag po doon, chismis. Okay? Okay po? Tulog na kayo? Maaga pa naman And then, thank God for them. Remember, our enemy is our best gift from God. Sila po ang pinakamahusay nating regalo, ang ating pong mga kaaway. Amen? Kaya sabi niya, thank God for them. And then, pray for them. Pagpasalamat tayo. Kasi may mga pagsubok. Tapos panalangin natin. Lord, itong mga pagsubok na to, gawin mong mabuti para sa akin. Amen? Huwag po tayo magtengang kawali sa mga nangyayari. Amen? Dahil po ang lahat ng bagay na nagaganap sa paligid natin may dahilan. Okay? And then, ask God to bless them. Kumbaga po sa tulay, hindi makakatawid ang tao kung walang tulay. At ang unang-unang pinagpapala ng yakap at ng yapak at hawak ng kamay ay yung tulay. Pag tumatawid ka ng tulay, hawak-hawak mo yan. Hawak kamay,
di kita iiwan sa paglalakbay. Di ba? Hanggang sa makatawid yan, ikaw po ang tulay. At unang-unang pagpapalain ng Diyos, ikaw. Pag may ipinapanalangin ka sa Diyos, Lord, pinapanalangin ko sa iyo si Brother Jean. Naway pagpalain po siya ng higit sa kailangan niya. Sabi ng Lord, okay to. Pagpalain ko muna siya para siya na magbigay ng pagpapala kay Brother Jean. Di ba? Alangan namang mag-magic ang Lord. Brother Jean, ayan ang pera mo. Hindi. Kung ikaw nananalangin, ikaw din ang gagamitin ng Diyos. Kasi ikaw yung dadaluhin ng pagpapala. Pero huwag mo ibubulsa. Pag dumating sa'yo, para kay Brother Jean yan, bigay mo yan. Huwag mo ibulsa, kalahati lang Lord, hati kami. Para sa kanya, bigay mo lahat. No? Ganun lang po. If we pray for our brothers, pag pinapanalangin natin ng ating mga kaaway, tayo po ang pagpapalain. Amen? Next. Ito po, last na to. Promise po, promise. Okay, promise po. Gusto nyo ba ba? Parang ayaw nyo na. Okay? Next slide. Yan. Bago ko basahin yan, mga kapatid, tandaan nyo, hindi po tayo mga taong isinumpa. Tayo po ay mga taong pinagpala. Amen? Kaya hindi po tayo dapat manumpa. Amen? Nagko-conclusion na po ako. Hindi po tayo dapat manumpa. Hindi po tayo dapat mag-alipusta. Hindi po tayo dapat manira. Tayo po ay pinagpala upang magpala at magmahal. Mga kapatid, yan po yung nature ng tao. Amen? Nung ginawa ng Diyos ang tao, hiningahan niya ito ng buhay. At yung buhay po na yan ay buhay na pagpapala. Buhay na mabuti. Kaya po, wag po tayong maging sakim. Wag po tayong maging maramot. Amen? Dapat po, kung paano tayo pinagpapala ng Diyos, ganun din po tayo magpala sa iba. Mga kapatid, isang bagay lang po ang gusto kong iwanan sa inyo bago ko basahin yan. Amen? Above sa lahat po ng pinag-utos ng Diyos, napakahalaga po ng pagmamahal. Amen? Sa pagmamahal po, dyan po nabuo ang pamilya. Sa pagmamahal, dyan nagkaroon ng anak. Sa pagmamahal, yung anak nagkaroon ng panibagong pagmamahal hanggang magkaroon ng panibagong pamilya. Dugtong-dugtong po yan, mga kapatid. At dahil sa pagmamahal, meron pong Rhema Word of God Church. At dahil sa pagmamahal, meron pong Diyos na namatay para sa atin. At dahil sa pagmamahal, meron po tayong biyaya na tinatanggap araw-araw. Amen? So, who are you? Sino ka para hindi i-share ang pagmamahal na yan? Amen? At bago po tayo manalangin, nais kong basahin po ito. Sabayan niyo lang po ako. Sabi po dyan, subalit sinabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Sa sino mang sumampal sa iyo sa pisngi, iharap mo naman ang kabila. Amen? At sa sino mang umagaw ng iyong balabal, huwag mong ipagkait pati ang iyong tunika. Amen? Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo at kapag inagaw ng sino man ang iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin ang mga iyon. Kung ano ang ibig gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Kung kayo umiibig sa mga umiibig sa inyo, ano ang mapapala nyo? Ang mga makasalanan man ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. Amen? At kung gumagawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang mapapala nyo? Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung kayo ay magpapahiram lamang sa mga taong mayroong kayong inaasahang tatanggapin, ano ang mapapala nyo? Amen? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayon ding halaga. Amen? Then, next slide. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala nito sa inyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di nagpapasalamat at sa mga masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Amen? May next pa ba, sister? Maraming salamat. Amen?
Bakit ako nagpapasalamat? Sapagkat alam kong minahal niyo ako. Amen? Kasi hanggang ngayon, nandiyan pa kayo. Amen? Alam nyo, sharing is loving. And loving is sharing. Amen? So tayong lahat po ay tumayo, tayo pong manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat. Maraming salamat, O God, sapagkat natuto kaming magmahal. Dahil sa pag-ibig mo, may pag-ibig din kami sa puso. Patutunan namin, Panginoon, na mahalin ng aming mga kaaway. Alam namin, Ama, napakahirap nito. Hindi madaling gawin. Napakadaling sabihin, subalit napakahirap gawin. Tulungan mo kami. Samahan mo kami, Panginoon. Kung meron man kaming mga kagalit, kaaway, hinihingi namin, Panginoon, nabigyan mo kami ng malaking puso, O God, upang sila'y aming mapatawad. Panginoon, hindi namin ini-ignore ngayon ang mga narinig naming salita mo. Subalit ito, Panginoon, ay isa sa buhay namin. Marami pong salamat. Turuan mo ang bawat isa sa amin ngayong oras na ito. Panginoon, nahingiin sa iyo ang dakilang pagpapala mo. Lord, hingiin namin sa iyo ang isang bagay, Panginoon, na makapagbibigay bukas sa amin ng isang panibagong buhay, O God. Alam namin, napakahirap, napakadaming pagsubok. Subalit, Panginoon, alam namin, sa iyong isang kumpas, sa isang kumpas mo lamang, ang buhay na ito ay magbabago. Higit sa kailangan namin, higit sa aming inaasahan, at higit sa aming mga nasasabi sa aming mga labi. Marami pong salamat. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Lord, maging daluyan kami ng pag-iibig mo at maging mensahero kami, Panginoon, ng iyong mabuting balita. Salamat po sa hapong ito, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat. Praise God.